Ang gabi sa isla ay tahimik sa unang tingin, ngunit sa bawat sulok ng lumang gusali, may mga matang nagmamasid, nakatagong mga pasahero, pabalik-balik ang mga kriminal, at may isang lugar sa paligid na puno ng dilim at amoy ng kalawang. Magkatabi si Kader at Simon sa sahig, halos magkadikit ang balikat. Ang lamig ng sahig ay parang nagpapaalala sa kanila ng panganib. Pero mas tumitindi ang init ng damdamin sa pagitan nila. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Masakit ba? Tanong ni Simon habang tinitingnan ang mga pasa ni Kader. Hindi naman. Mas nakakabahala yung mukha mo. Biro ng piloto. Ngunit may halong kaba sa tinig. Di ka pa rin marunong sumunod, ano? Balik ni Simon. May ngiti na hindi niya sinasadya. Ngunit si Kader, hindi dahil sa biro, kundi dahil sa isang pakiramdam na ngayon lang niya naramdaman. May taong handang ipagtanggol siya sa buhay. Sa di kalayuan, naririnig nila ang hakbang ng leader ng grupo at sa bilis ng mata ng dalawang lalaki, nagtago sila sa isang lumang kahon. Halos magkadikit ang mga katawan. Ang puso ni Kader ay parang tumatalon sa bawat hakbang ni Simon. Oy, buti na lang may taong marunong sa medical field. Bulong ng isang bihag na pasahero habang tinuturo ang pinto. Lumabas si Oliver Sarmiento, isang batang sundalo, naka-civilian attire. Ngunit halatang matikas at may ngiting parang may sikreto. May hawak siyang maliit na first aid kit, ngunit ang mata niya ay seryoso. Parang alam niya ang dapat gawin. Nang makita si Kader, tumigil siya saglit. Halata ang unang impresyon sa kanyang mga mata. Si Kader sa kabilang banda ay naramdaman kakaibang tensyon. May halong kuryosidad at banayad na pagkabahala. Bago ka ba dito? Tanong ni Simon habang pinagmamasdan si Oliver na nag-aayos ng lumang kahon para gawing harang. Hindi, kasama rin ako sa flight, sagot ni Oliver. Mabilis ngunit matatag ang tinig. Tingnan nyo, baka makatulong ako sa plano nyo. Si Simon ay hindi agad nagtiwala. Ngunit naramdaman niya ang determinasyon ni Oliver. Si Kader naman ay bahagyang naintriga sa lalaki. Patangkad, gwapo, malakas at may presensyang nakakaakit. Sa loob ng gusali, naglatag ng plano si Simon, Kader at Oliver. 3 tao tayo na pwedeng sumugod kung may pagkakataon. Wika ni Simon. Mabilis ang isip. Ako ang magdidistract sa kanila. Kader, ikaw ang tumakbo at mag-react sa cockpit o sa exit. At Oliver, ako ang magbibigay ng backup, sagot ni Oliver. May ngiting confident. At kung may masugatan, ako ang bahala. Nagkatinginan sina Kader at Simon. May banayad na tensyon sa pagitan nila. Hindi nila maipaliwanag, pero ramdam na ramdam. Okay, magsimula tayo pagkalipas ng 3 minuto. Utos ni Simon. Kapag lumabas ang leader, gagamit tayo ng signal. Si Kader ay tumango habang ramdam ang tibok ng puso sa kanyang dibdib. Para bang ang bawat segundo ay nagiging mas matindi. Hindi lang dahil sa panganib, kundi dahil sa palapit na tensyon kay Simon at sa panibagong lalaki na si Oliver. Nang lumabas ang leader at 2 pang armado, mabilis ang kilos ng 3. Si Simon ay humarap sa grupo.
galit at determinado, parang walang takot. Si Kader ay nakatingin sa exit, handa nang tumakbo sa anumang pagkakataon. Si Oliver naman ay nakatayo sa gilid, handang sumaklolo sa sugatan o tumulong sa kung sino man. Nagulat ang kriminal sa mabisang koordinasyon ng tatlo. "Ngayon, talon na!" sigaw ni Simon habang pinapaputok ang isang improvised distraction sa kabilang sulok. Si Kader naman ay tumakbo. Mabilis pero isang kriminal ang humarang. Sa bilis ng kilos, hinila siya ni Simon at binulungan. "Tumalikod ka sa akin." Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. May halo ng adrenaline, galit, at hindi maipaliwanag na damdamin. Si Oliver naman ay pumasok sa eksena. Nagbigay ng mabisang first aid sa isang pasahero na nadapa at nagulat sa sitwasyon. Ang presensya niya kay Kader ay halata. May banayad na tensyon sa mata ng piloto. At nagulat siya sa dami ng damdaming biglang dumampi sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto ng tensyon sa laban, nagkatagpo sina Kader at Simon sa maliit na sandali. Si Kader, nakaupo sa lupa, humihinga ng malalim. Si Simon, nakatayo sa harap niya, may dugo sa braso, ngunit hindi pinansin. "Okay ka lang?" tanong ni Simon. "Okay lang ako, ang hindi okay, yung itsura mo," biro ni Kader. Ngunit ramdam niya ang init sa mukha niya. Si Simon ay napangisi. "Hindi ka marunong magbiro sa tama." Nagkatinginan sila. Isang segundo lang ang pagitan, pero sapat na para dumaloy ang unang malakas na kuryente ng damdamin. Sa di kalayuan, si Oliver ay nakatingin rin. May kaunting pagtataka at siguro kaunting selos. Hindi niya maiwasang mapansin ang namumuong damdamin sa dalawa. Matapos ang mahigpit na koordinasyon, nakahanap ng pagkakataon ng tatlo. Si Simon ang gumawa ng diversion. Si Kader ang nag-open ng exit at nag-guide sa mga hostage. Si Oliver ang nag-cover sa likuran, handa sa anumang panganib. Tumakbo sa dilim ng kagubatan ng isla. Halatang bawat hakbang ay may panganib. Ang hangin ay malamig, may halong alikabok at amoy ng lupa. Sa isang maliit na clearing, huminto ang grupo. Ang mga pasahero ay humihinga ng malalim, may halo ng takot at pasasalamat. Si Kader, pagod pero hindi maiwasang humarap kay Simon. "Salamat," mahina niyang bulong. Si Simon ay tumingin at may bahagyang ngiti. "Siyempre hindi ko hahayaang may masaktan sa tabi ko." Sa tabi nila, si Oliver ay napansin ng banayad na tensyon. May halo ng pagkagusto at pangungulila sa kanya. Habang naglalakad patungo sa ligtas na lugar, nagkaroon ng malapitang pag-uusap ang tatlo. Si Kader at Simon, parang may koneksyon na kahit hindi nagsasalita, ay parang kaya nilang marinig ang isa't isa. Si Oliver naman, nakikibahagi, ngunit halata ang damdaming nabubuo na gusto niyang makuha ang atensyon ni Kader. "Kader, bakit parang matagal na kitang kilala?" tanong ni Oliver sa piloto. May halong kuryosidad, pero may kaunting kilig sa kanyang tinig. Si Kader ay napangiti, hindi dahil na flattered, kundi sa kakaibang vibe ng sundalo. Si Simon naman, napansin ang tensyon, ngunit pinili ang protektahan ng relasyon sa sitwasyon. Kahit ba may taong bagong nagkaka-interes sa taong nagugustuhan niya. Habang nagpapahinga sa isang lumang kubo sa gilid ng isla, naramdaman nila ang isang presensya. "Hindi tayo nag-iisa," bulong ni Simon. Hawak ang baril. Si Kader ay tumango. Ramdam ang tibok ng puso, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa isang bagong yugto ng pakikipagsapalaran ay nagsisimula na. Si Oliver ay nagbabantay sa likuran at ang mga mata niya ay nakatuon sa malapit na kagubatan. May halo na excitement at tensyon sa kanyang mukha. Ang tatlong lalaki, magkakaibang mundo,
Magkakaibang damdamin ay handang labanan ng lahat ng darating. Tahimik ang kagubatan, hindi iyon uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan. Isang katahimikang may nagmamasid. Ang grupo ng mga nakaligtas ay nakasilong sa lumang kubo na halos gumuho na. Ang kahoy ay basa, ang bubong ay may butas, at ang hangin ay amoy lumot at takot. Si Kader ay nakaupo sa isang sako, hinahawakan ng sugat sa braso. Si Simon nakaluhod sa harap niya, tahimik na tinatali ng punit na tela bilang pansamantalang benda. Hindi ka marunong mag-ingat, bulong ni Simon, pero nanginginig ang kamay niya. Ikaw naman, hindi ka rin marunong hindi mag-alala, sagot ni Kader, pilit na pinapagaan ang sitwasyon. Nagkatinginan sila, matagal, masyadong matagal. Sa kabilang dulo ng kubo, si Oliver ay nagbabantay sa labas. Hawak ang isang baril. Pero kahit nakatalikod, ramdam niya ang bagay na namamagitan sa dalawa. At sa totoo lang ay hindi niya nagugustuhan iyon. Kader, lumingon ang piloto. Nakatayo si Oliver sa may pinto. Kailangan kitang kausapin. Seryoso ang tono. Napatingin si Simon. Isang segundo lang, pero sapat na para tumigas ang panga niya. Dito? Tanong ni Kader. Sandali lang, sa labas. Tumayo si Kader. Pagdaan niya kay Simon, naramdaman niya ang bigat ng titig nito. Mag-ingat ka. Mahina pero mariin ang sabi ni Simon. Tumango lang si Kader, ngunit hindi niya alam kung bakit parang may kasamang pangamba ang hakbang niya palabas. Sa ilalim ng malaking puno na tinamaan ng buwan ang mukha ni Oliver, mas malinaw, mas matapang ang itsura. Alam mo bang delikado ka? Diretsong tanong ni Oliver. Sa sitwasyong to, lahat tayo. Sagot ni Kader. Umiling si Oliver. Iba ka. Hindi ka sanay sa ganito. Pero hindi ka rin sumusuko. Napangiti si Kader ng bahagya. Compliment ba yan? Hindi ko alam. Sagot ni Oliver. Masyadong tapat. Pero gusto kong siguraduhin ligtas ka. Hindi nakasagot si Kader at tumahimik ang paligid. At doon nagsimulang pumasok ang selos na hindi pa pinapangalanan. May nagbabantay na sa akin, sagot ni Kader. Hindi direkta ang sinabi kung sino. Sumikip ang dibdib ni Oliver. Yung pulis? Hindi sumagot si Kader. At iyon ang sagot. Isang putok. Isang sigaw. Bumagsak si Kader sa lupa habang hinihila siya ni Oliver papalapit sa puno. Mula sa dilim, lumabas ang dalawang armado. Natunto nila ang kubo. Sa loob, narinig ni Simon ang putok. Kader! Tumakbo siya palabas na parang wala nang bukas. Isang kriminal ang sumugod kay Kader. Pero bago pa makalapit, sumalpok si Simon. Diretso, walang alinlangan, isang suntok, isang tuhod, isang sigaw ng galit. Tayuan mo siya! Napatumba ang lalaki. Si Oliver naman ay nakipagbakbakan sa isa. Mabilis, disiplina ng sundalo, laban sa desperasyon ng kriminal. Pero may ikatlo, hindi nila agad nakita. Isang baril ang itinutok kay Kader mula sa likod. Kader! Si Simon ang unang nakakita. Hindi na siya nakapag-isip. Tumakbo siya at tinulak si Kader papalayo. Isang putok tumama kay Simon. Sa balikat, napahiyaw si Kader. Simon! Bumagsak ang pulis sa lupa. Nanginginig, duguan. Si Oliver ang bumaril pabalik. Tumama ang bala sa kriminal. Tumahimik ang paligid. Bigla, malakas ang tibok ng puso ni Kader habang lumuhod siya sa tabi ni Simon. Bakit mo ginawa yun? Nanginginig ang boses niya. Ngumiti si Simon ng pilit. Sabi ko, hindi kita hahayaang masaktan, di ba? Hinawakan ni Kader ang mukha niya. Unang beses,
walang pigil. Sira ulo ka talaga. Umiiyak na sabi niya. Loko-loko ka talaga pero hindi niya natapos. Hindi na kailangan. Habang ginagamot ni Oliver ang sugat ni Simon, tahimik ang paligid pero mabigat ang hangin. Malalim to, sabi ni Oliver. Pero mabubuhay siya. Hindi tumingin si Simon sa kanya. Si Kader, hawak pa rin ang kamay ni Simon. At doon naramdaman ni Oliver ang kirot. Hindi galit, hindi inggit, kundi pagkatalo. Sa gitna ng gabi, magkatabi sina Kader at Simon sa loob ng kubo. Mahina ang boses ni Simon. Kung hindi na ako makakalaban bukas. Huwag, putol ni Kader. Huwag mong sabihin yan. Tingnan mo ako. Utos ni Simon. Tumingin si Kader at makinig ka. Kung may mangyari man, gusto kong malaman mo. Pinisil ni Kader ang kamay niya. May mangyayari pa, di ba? Mariing sabi niya. Pero hindi yun yung iniisip mo. Tumahimik muli ang paligid at sa pagitan ng paghinga. Marahang idinikit ni Kader ang noo niya sa noo ni Simon. Hindi halik, hindi pa. Pero mas matindi. Sa labas nakabantay si Oliver. Sa dilim, narinig niya ang boses ng leader ng mga kriminal. Malapit na. Mamihang madaling araw tapos na ang laro. Napasinghap si Oliver. At sa sarili niya, mahina niyang sinabi, tingnan natin, hindi pa. Uniforme mong bughaw, matay seryoso. Ako'y piloto, sanay lumipad. Mag-isa, magkaibang landas.